Dear IFM, hello mga idol. Pakitawag na lang sana ako sa pangalang Anika, isa sa mga adik na nakikinig sa programa. At dahil sa tingin ko naman worth sharing itong kwento ko, nagpadala na ako ng sulat sa Facebook pages ng Dear IFM. Mga idol, isa ako sa mga nakaranas ng shotgun wedding. Hindi sinasadyang nabuntis ng lalaking hindi ko naman talaga boyfriend. Oo, alam ko nang iniisip nyo at tanggap ko naman yon. Hindi ko masabi na maayos ang relasyon namin ni Dante. Sakto lang siguro. Pwede na rin. Pagkatapos mga anak, lumuwas ako sa Maynila dahil doon ako nakatanggap ng trabaho. Naiwan dito si Dante kasama ang anak namin. Kasama namin kada weekend. Uuwi ako sa Laguna. Kaya lang minsan, pumapalya ako sa usapan naming dalawa. Ay, salamat. Uwian na. Pwede na ako dumiretso nito sa bus station. Uuwi ka ngayon sa Laguna? Oo Hindi kasi ako nakauwi nung nakaraan. Baka magtampo na sa akin yung anak ko. Bakit kasi hindi ka na lang dun sa Laguna? O dito si Dante sa Maynila. Para magkasama kayong tatlo? Hindi pwede. Siyempre may trabaho din siya dun. Sayang naman. Sigurado namang makakahanap din siya ng trabaho dito. Nanghihinayang kasi ako. Nanghihinayang o ayaw mo lang talaga makasama si Dante sa isang bubong? Ay, huwag mo nga akong umpisahan, Joey. Magandang gabi ko, no? Excited na ako umuwi. Wala naman akong sinasabi. Alam ko yung tingin mo. Share mo na muna naman ako. Kaya wag mo nang simulan dahil purga na ako. Sinasabi ko lang naman kasi sa'yo na mas maganda kung magkakasama kayong tatlo. Na sana, kung may issue ka sa tatay, huwag mong idamay ang anak. Oh, sige na. Kailangan ko nang umalis bago pa ako abutan ng rush hour. Sige na, bye-bye. Nga pala, anong oras ang uwi mo sa linggo? Ganun pa rin. Bago mag-6 ng gabi para makapagpahinga pa ako pag uwi ko ng bahay. Okay. Makapagsimba pa kaya tayo bukas? Oo naman. Tapos, kain lang tayo sa labas. Tapos, mag-grocery na rin tayo para wala ka nang aalalahanin next week. Okay. O nga pala, bumili ka na rin ng mga kailangan mo. Sisingit lang ako ng sabon na white rose papaya na may vitamin B3 para papaya puti, papaya fast. Okay. Sige. Tapos, ihatid yun na rin ako sa bus station, ha? Sige. Oo. Oo nga pala. Nakapagpaalam ka na ba sa inyo para sa susunod na weekend? Sa Biyernes at sa Lunes? Lunes lang yung pinaalam ko Marami raw kasing trabaho. At saka, hindi ko pwedeng iwan yun. Kaya kailangan ko munang matapos lahat hanggang Biyernes. Akala ko pa naman marami tayong magagawa. Palagi nagtatanong sa akin si Kyle kung kailan ka uuwi. Ang kulit-kulit na nga Sinasabi ko na lang sa kanya na kailangan mo magtrabaho sa Maynila. Masasanay din siya. Bakit pa kasi kailangan pa sa Maynila ka magtrabaho? May makukuha ka naman dito, di ba? Manila rate kasi yung habol ko. Mas mababa yung sweldo dito sa probinsya, di ba? Ang inaalala ko lang kasi, itong si Kyle. Baka masana yan na hindi ka palaging kasama. Ikaw din naman ang mahihirapan sa bandang huli. Umuwi naman ako dito kada weekend Hindi sapat yun. Tapos nito mga nakaraang buwan, hindi ka pa regular na nakakauwi. Malapit na sa'yong magtampo yung bata Kung sana may matinukang trabaho dito, hindi na sana ako lumuluwas pa ng Maynila. Sorry. Wala naman akong ibig sabihin dun Hindi. Okay lang. Naintindihan ko naman. Pero Anika, nakikita mo naman na ginagawa ko ang lahat para lang magampanan ko ang responsibilidad ko sa pamilyang to, di ba? Kung ano na nga mga trabaho ang pinapasukan ko, magkaroon lang ng pera, di ba? Pagpasensyahan mo na lang yung sinabi ko. Hindi ko naman sinasadya Stress lang talaga ako sa trabaho ngayon. Alam mo naman na hindi mahirap yung buhay ko dun. Huwag ka mag-alala. Kumuha naman ako ng isa pang racket. Extra income din yun. Doon ako sa talyer ni Kuya Bobet. Kailangan daw niya ng tao
pumayag naman siyang maging part-time ako dun. So dalawa na yung trabaho mo? Paano na si Kyle? Sino ang may iwan sa kanya dito pag wala ka? Sina mama, pansamantala. Sige, Kailangan ko magdoble kayod eh. Para kapag nakaipon na ako ng malaki, pwede ka nang umuwi dito. Magkakasama na tayong tatlo. okay, ikaw ang bahala. Kaya kunting tiis na lang. Mabubuo na rin tayong tatlo. Papatunayan ko sa yung hindi lang ako magaling sa salita. Papatunayan kong mahal na mahal kita. Tapusin mo na yung kinakain mo para makapaghugas na ako. Gusto ko na magpahinga. Okay, sige. Hindi ko mahal si Dante. Alam kong harsh yon, pero yun talaga ang totoo. Hindi ko sinusubukan na mahalin siya dahil alam kong masasayang lang ang effort. Pero si Dante, natutunan niya akong mahalin. At dahil doon, hindi niya napansin na meron na akong boyfriend sa Maynila. Basta next weekend, nandyan ako. Busy lang talaga ako ngayon. Sige na, may gagawin pa ako. Mamaya na lang ulit. Ay, ang kulit? Babe, sabi ko sa'yo, hinaan mo yung pagbabasa mo ng text. At saka kapag magkasama tayo, patayin mo muna yung cellphone mo. Nai-store pa tayong dalawa eh. Oo, ito na, papatayin ko na. Kunwari na lang nalobat ako. Oh, ayan, patay na ha. Sorry. Baka kasi hindi mo na lang yung hiwalay yung Dante na yan. May anak kami. At isa pa, kasal kaming dalawa. Hindi naman ganun kadali yun. Kesa naman nagtatyaga ka sa ganyang setup nyo. Hindi mo naman siya mahal, di ba? Hindi nga, pero komplikado pa rin kasi may bata. Paano naman tayong dalawa? Habang buhay na lang tayong ganito, nagtatago. Babe, di ba sinabi ko naman sa'yo, naghahanap lang ako ng tiyempo na makapagsabi ng totoo kay Dante. Alam mo, mahal na mahal ka niyang Dante na yan. Kaya alam ko na hindi yun basta papahayag na maiwan mo na lang siya. Eh kung talagang mahal niya ako, hahayaan niya akong maging masaya sa'yo. O paano yung bata? Eh di kukunin ko. Sa tingin mo matatanggap ako ng anak mo? Eh di, gagawin natin ang lahat para maging isang masayang pamilya na lang tayo. Hihirapan lang tayo. Eh bakit ba parang ayaw mong magsama tayo? Lahat na lang ng sinasabi ko, kinukontra mo. Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Eh hindi ko nga naririnig sa'yo kung may plano ka ba sa relasyon natin eh. Kasi ako, meron. Handa kong iwan si Dante para sa'yo dahil mahal kita. At alam mo yun. Pero hindi naman natin maiiwasan yung katotohanan. Na kahit anong gawin natin, mali tayong dalawa. Ngayon lang ako gagawa ng desisyon para sa sarili ko. At isa pa, kaming dalawa ni Dante ang mali. Nagpakasal lang naman kami dahil nabuntis niya ako nang hindi sinasadya eh. Napilitan lang ako para sa magiging anak ko. Kaya hindi ko siya mahal. Eh ikaw, mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. O yun naman pala eh. Bakit parang pakiramdam ko, sumusuko ka na? Handa akong iwan si Dante para sa'yo. Ganon kita kamahal. Hindi naman ako sa sumusko. Panghihinaan lang ako ng loob dahil ganito tayo. Hindi ko alam kung paano magiging maayos ang lahat. Pwes wag kang susuko. Ikaw ang mahal ko. Sa'yo ako masaya. Kaya gagawin ko ang kahit na ano maayos lang to. Dahil kung papapiliin mo ako, hindi ako magdadalawang isip na ikaw ang pipiliin ko. Tatay lang ng anak ko si Dante. Pero hindi siya ang mahal ko. Ikaw yun. Walang nakakaalam sa relasyon namin ni Julius, maski ang mga kaibigan ko. Nagmamahalan kaming dalawa pero parehas kaming aware na mali ang pagmamahalan na yon. Nang mga panahon na yon, sobra akong nagsisisi. Kung hindi lang sana ako naging pabaya sa sarili, pwede ko sanang mahalin kung sino ang gusto kong mahalin. Na hindi ako nakatali sa isang responsibilidad. Uy, thank you sa pakape ha. Iba talaga kapag rich kid. Kaya man libre.
Sira, ngayon lang yan. Kaya namnamin mo ang bawat higop dahil huling beses ko na yung libre sa'yo. Para namang matitiis mo ko. Uy, next time, dalhin mo naman dito sa Maynila si Kyle. Matagal ko nang hindi nakikita yung batang yun. Baka naman pag nagkita kami, binata na ang inaanak ko. Huwag kang mag-alala. Dadaling ko rin yun dito. Naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo. Pero kasama din si Dante, ha? Para naman makita kitang kasama mo ang mag-ama mo. Bahala na. Bakit ba hindi mo na lang subukan na mahalin ang asawa mo? Hindi natuturuan ng puso. Kapag mahal mo, mahal mo. Kapag hindi mo naman mahal, kahit anong gawin mo, hindi mo siya magagawang mahalin. Ang sabihin mo, hindi mo lang sinusubukan. Kaya paano mo malalaman na hindi mo kaya kung hindi mo susubukan? Okay, fine. Ayoko. Okay na? Masaya ka na ba, ha? Mabait naman si Dante ah. Masipag sa trabaho. At higit sa lahat, kapag mahal na ama. Ano pang hahanapin mo sa kanya? Maswerte ka na sa asawa mo. Masyado ka lang bulag. Huwag na natin siyang pag-usapan. Trap tong iniinom ko, pero naglalasang kaping barako sa pinag-uusapan natin. Opo, mananahimik na. Joey! Hoy, Sharon! Hello! Kailan ka pa dumating? Ikaw talaga, hindi ka man lang nagpapasabi. Ano ka ba? Kagabi lang, no? Saka tatawagan sana kita para sabihin na merong pa-welcome party sa bahay. Punta ka, ha? Sure! Oh, wait. By the way, ito nga pala si Anika, friend ko. Anika, si Sharon, kababata ko. Hello. Hello! Sinong kasama mo? Boyfriend ko nga pala. Boyfriend? Wait, don't tell me. Sinagot mo na si Julius? Oo, last week lang. Sinakto ko talaga na pag-uwi ko galing Dubai. Julius? Ayan. Oo, kasunod ko lang siya, oh. Babe, dito, oh. Ay, Ladies, this is Julius, my boyfriend. Babe, ito si Joey. Yung kababata ko na parati kong kinikwento sa'yo. Then ito naman yung friend niya na si Anika. hello. Hi! Alam nyo, dito na lang kayo sa table namin para naman makatsikahan namin kayong dalawa. Sure, sige. O-order lang kami. Tara, babe. Uy, Anika, okay ka lang? Bakit parang namutla ka? Ayos lang ako. I'm sorry. Last week ka lang daw niya sinagot. Kaya naman pala hindi ko rin nalaman dahil nasa Dubai siya. Anong lang? Mahal mo ba talaga siya? Anika, please. Kung ang sunod mong itatanong kung mahal kita, syempre oo ang isasagot ko. Mahal? Hindi mo ako mahal, Julius! Pinaglaruan mo lang ako. Inaasa mo ako. Tapos sasabihin mo, mahal mo ako? Manloloko! Bakit? Ako lang ba? Di ba manluloko ka rin? Niloloko mo ang asawa mo? Oo, manloloko ako. Pero magkaiba tayong dalawa dahil hindi ko yun nilihim sa'yo. Kaya naman pala panay ang kontra mo sa mga plano ko para sa ating dalawa. Dahil yun pala, may nilalandi ka ng iba. Bakit? Hindi mo ako masisisi. Dahil si Sharon walang sabit, walang asawa, walang anak. Wala akong kaagaw sa kanya, hindi kagaya mo. Pero sana nagsabi ka ng totoo. Sana hindi mo sa akin pinaramdam na may aasahan pa ako sa'yo. Sorry. Sorry. Alam mo, bumalik ka na lang sa asawa mo. Kanya-kanya na tayong dalawa. Dahil simula ngayon, itatama na natin tong maling to. Tapos na tayo, Anika. Tapos na tayo. Halos gumuho ang mundo ko. Kagad kong nalasahan ang pait ng karma. Niloloko lang pala ako ng taong minahal ko ng sobra. Hindi ako makapagreklamo sa mundo dahil ano nga naman ang karapatan ko, di ba? Isang kabit na niloloko din
ang asawa. Tulad ng dati, wala akong ibang pinagsabihan ng mga nangyari. Mag-isa kong hinarap ang sakit at lungkot ng naloko. Mag-isa din akong nagdesisyon na mas mabuti pang itama ang mali na wala akong inaamin kay Dante na kahit ano. Dante! Han, Oh, anong ginagawa mo? Ba't basang-basa naman yung damit mo? eh, ikatatapos ko lang kasi maglaba. Nagsasampay ako sa likod ng bahay. Tapos ayun, bigla kitang narinig na tumatawag. Ikaw talaga. Kahit kailan, parang naliligo kapag naglalaba. Ikinukuskus ko kasi ng mabuti. Buti nga ngayon hindi na ako masyadong hirap dahil sa Pride detergent. Na di lang puti, kisla puti pa ang mga damit. Ay naku, ikaw talaga. O sige na, ako na magsasampay niyan. Magpalit ka na muna ng damit. Pero di ba kadarating mo lang, pagod ka pa sa biyahe. Ayos lang ako. Nakatulog naman ako sa bus kanina eh. Magbihis ka na muna. Okay, sige. Ay, sa wakas natapos din ako sa paghuhugas. Ayun, maraming salamat. O, pwede ka na magpahinga. Mamaya na. Di pa naman ako inaantok eh. Oo nga pala, total naman, Sabado bukas at bago akong sweldo, inaisip ko na dalhin sana natin si Kel sa amusement park. Nako, matutuwa yun. Tapos sa linggo naman, tayong dalawa naman ang mamasyal. Kayong dalawa? Oo, iwan na muna natin yung bata sa mama mo tapos manood tayo ng sine, kumain sa labas. At saka alam ko, sale ngayon sa department store doon sa mall. Kaya bumili na rin tayo ng bago mong sapatos, pampasok sa trabaho. Talaga? Anong ha? Nagugulat lang kasi ako sa mga narinig ko sa'yo eh. Oh. Dati, ako ang parating nag-aaya sa'yong lumabas. Madalas pa nga napipilitan ka pa. Tapos ngayon, nakakapanibago na ikaw ang nauna. Wala lang. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo eh. Okay. Pagkatapos nun, ihatid na kita sa bus station. Okay. Okay na ba yun? Nakalive ako hanggang Wednesday. Nag-leave ka? Aba, himala. Gusto ko lang kayong makasama ng mas matagal. Saka para maranasan ko man lang na asikasuhin kayong mag-ama. Sige. Aagahan kong uwi ko. At tapos, balak ko na mag-resign sa trabaho. Ano? Hindi, ipapasok daw ako ni Tita Lucille sa isang kumpanya sa Alabang. At least doon, mas malapit dito. Pwede na ako mag-uwian araw-araw. Napapagod na kasi ako sa setup natin eh. Teka nga. Sigurado ka pa dyan, ha? Oo naman. Tama ka kasi sa sinabi mo noon. Lumalaki na si Kyle. Kaya mas kailangan niya ang pag-aalaga ko. Seryoso ka talaga. Oo nga. Oras na para magpakain na naman ako kay Kyle. At magpakamisis sa'yo. Babawi ako sa inyong mag-ama. Babawi ako sa pamilya natin. Tuluyan na akong tumira sa Laguna kasama ang mag-ama ko. Pinagpahinga na muna ako ni Dante sa pagtatrabaho para naman daw magkaroon kami ng oras ng anak ko. Dahil dito, nakita ko kung gaano ako kaswerte sa asawa ko. Mabait, masipag, at mapagmahal. Kaya naman ganun din ang ibinalik ko sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, naiparamdam ko naman yon sa iba't ibang paraan. Ginawa ko ang lahat para mapagsilbihan ko ang asawa ko. Hanggang isang araw. Konti na lang. Malapit na. Ay. Sa wakas, sa pwesto ko rin. Grabe tong cabinet na to ha. Ang hirap itulak. Ang bigat. Ay. O ayan.
Okay na, maayos na lahat. Magwawalis na lang ako. Saka, ito, magmamap. Oh, hi Han. Teka, parang mali yata ang bahay itong napasukan ko ah. Sira, nag-rearrange lang kasi ako ng mga gamit para, alam mo na, bago sa paningin. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ang ganda kaya. Teka, pero bakit hindi mo man lang ako hinintay? Para sana natulungan kita. Ano ka ba? Okay lang, no? Papawis na rin to. Sige, mabitawan mo na yung walis at ako nang magtatapos niyan. Wag na. Galing ka sa pamamalengke kaya alam kong pagod ka na rin. Ikaw na lang ang mag-ayos ng mga pinamili mo para malagay natin sa ref. Ayaw nga pala. Sige. At teka, nasa na nga pala si Kyle? Hiniram muna siya ni Mama. Doon daw muna siya mag-overnight nung apo nila dahil nakakamiss naman daw. Pumayag na lang ako para naman makabanding ni Kyle ang lolo't lola niya. Kung sa bagay, miss na nila yung si Kyle. Nakakailang tanong na sa akin kung kailan natin dadalhin yung bata sa kanila. Mukhang nainip na kaya sila na ang pumunta dito. Nga pala bumili ako ng 1 kilong hipon. Kahit mahal, kitmat ako na lang binili. Para naman makakain tayo ng sinigang na hipon. Di ba paborito mo yun? Ay sige, ang sarap mo pa naman magsinigang. Naku, masisira na naman ang diet ko nito. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-diet. Ang payat mo kaya. Mas pumayat ka nga eh. Tapos parang parati kang namumutla. Baka may nangyayari na sa'yong hindi ko pa alam ha, sabihin mo. Ayos lang ako, ano ba? Nga pala kagabi narinig kitang nagsusuka. Tapos nung isang araw, nabanggit mo na parang kang nahihilo. Hindi kaya dapat nagpa-check up ka na. Okay naman ako. Huwag mo nang isipin yon. Hindi pwede Han. Bukas na bukas din sasamahan kita magpa-check up, okay? Sige na nga. Ikaw na ang bahala ha. Sabi ng doktor, maselan daw yung pagbubuntis ko ngayon. Kaya kailangan magdoble ingat daw ako eh. Han, bakit hindi mo sa akin sinabi na buntis ka pala? Hindi ko rin naman alam. Ang sabi, 1 month na pala akong buntis. Magkaka-baby na tayo? Nako, pag nalaman to ni Kyle, panigurado matutuwa yun. Simula ngayon, bawal ka na magpagod at magbuhat kung ano-ano. Kapag may kailangan ka, sabihin mo sa akin kaagad para maibigay ko kaagad. Opo. Ano kaya magiging anak natin ngayon? Pero sana babae. Gusto mo ng babae? Oo naman. Di ba may lalaki na tayo? Babae naman ngayon. Pero, alam mo, kahit ano pang kasarian yan, mamahalin ko pa rin siya. Higit sa buhay ko. Lalo na sa'yo. Dahil ikaw magdadala ng anak ko. Kaya thank you, Han. Binigyan mo na naman ng rason para pagbutihin pa lalo ang gagawin ko. Mas naging doble ang pag-aalaga sa akin ni Dante. Lahat ng gusto ko, ginagawa at ibinibigay niya. Para akong isang reyna noon. Hanggang sa parang naramdaman kong natutunan ko na ring mahalin si Dante. At nang ma-realize ko yon, sabi ko, dito na magsisimulang maging buo ang pamilya namin. Baby girl! Hoy, huwag ka nga maingay. Ikaw talaga. Syempre, excited lang ako, no? Magkakaroon ako ng baby shower, kaya pumunta ka ha. Aba, syempre. So, dito na talaga kayo sa Maynila? Oo, natanggap na kasi si Dante dun sa isang company na ina-applyan niya. Mataas yung sahod at marami pang benefits. Kaya sabi ko sa kanya, wag na niyang palampasin yung opportunity na yun. Saan naman kayo ngayon? Di dun sa isang apartment na paupahan ng tita ko. Malapit kasi yun sa trabaho ni Dante, kaya mas tipid sa pamasahe. Oh, kamusta naman kayong dalawa? Ito, mas naging masaya kami. Mas nararamdaman ko na pamilya talaga kami.
Mabuti naman kung ganun. So, ibig sabihin yan. Mahal mo na. Hindi pa ba halata? Ay, bongga! Sayang masaya ako para sa'yo, Anika. Iingatan mo na yan simula ngayon, ha? Oo naman. Uy! Si Julius! Ha? Julius! Joey! Anika, Nasaan si Sharon? nasa trabaho pa. Buntis ka? Oo, 7 months na siyang preggy. 7 months? Oo. Teka na, magsi-CR lang ako. Naiihi ako. Sure. Julius? Anong ginagawa mo dito? Kailangan natin mag-usap. Teka, pinapapasok ba kita? Lumabas ka nga! Hindi ako lalabas hanggat hindi mo ako kinakausap. Isit. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira, ha? Joey, nagawan ko ng paraan para masabi niya sa akin kung nasaan ka. Gusto kitang makausap. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Anak ko yan, di ba? Hindi. Kay Dante to. Sigurado ka? Alam kong akin yan dahil ilang araw bago tayo naghiwalay. May nangyari muna sa atin, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo, Huwag Julius. tayo maglokohan dito, Anika. Alam mo kung ano ang sinasabi ko sa'yo. Wala kang pruweba dyan sa sinasabi mo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Nananahimik na yung buhay ko kasama ang pamilya ko. Wala kang anak sa akin. Kay Dante to. Kahit magpa-DNA test pa ako? Hindi nga sa'yo to eh. Kaya umalis ka na. Kung hindi akin yan, bakit ka nagagalit? Ako sigurado ka. Payag ka sa gusto ko. Wala akong pake kung magkano yan. Papatunayan ko lang na akin yung dinadala mo. Hindi. Wala kang gagawin dahil hindi sa'yo to. Bakit hindi ka nalang umamin? Dahil ayoko masira ang pamilya ko. Nang dahil lang sa katulad mo. Saan ako ng panibagong buhay ko? Ano ba? Tapos nakita na mas higit pa sa'yo si Dante. Kaya hindi ako papayag na masira yon. Ano ka ba naman, Anika? Sa tingin mo magagawa mong itama ang mali ng isa pang pagkakamali? Wala akong pakialam. Basta ayoko masira ang buhay na meron ako ngayon. Kaya please lang, Julius. Ano ba? Please lang. Huwag kang magsasalita. Huwag mo sisirain yung pamilya ko. Masaya na ako. Sa unang pagkakataon, naging masaya rin ako sa buhay ko. Pero anak ko yan eh. Anak ko yan. Papakasal na rin naman na kayo ni Sharon, di ba? Sa kanya ka na lang magkaroon ng anak. Binigay mo na to sa akin. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran ng ginawa mong panloloko sa akin noon. Sa pagpapaasa sa akin. Ang sirain ng pamilya ko. Mahal ko na si Dante. Masaya na ako sa kanya. Nakikiusap ako. Mga idol, nung araw na nalaman kong buntis ako, 7 weeks na talaga ako nun. Sumakto na hindi ko nakasama nun si Dante sa loob ng clinic kaya hindi ko na sinabi sa kanya ang totoo. Kasi doon pa lang, alam ko na kung sino ang totoong ama. At dahil sa pagiging excited at pagmamahal sa akin ng asawa ko, wala naman siyang napansin na kahit ano. Sa bandang huli, pumayag na rin naman si Julius sa gusto ko. Dahil parehas namin ayaw masira ang mga kanya-kanya naming relasyon. 1 taon ng baby ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Dante. Habang tumatagal, mas lalo kong hindi alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang totoo. Isang paraan na sana, hindi masira ang pamilya namin. Hanggang dito na lang. Anika.